Parang lagi may tali sa liig. Parang kunti lang ang lumalabas eh. Pero ang ganda, no? Ang ganda, ang taas ng boses niya eh. Oh. At ako'y naniniwala na tayo po'y pinagpala ng mga awitin na ating pong narinig. All right, let us all stand please and turn our Bibles in the book of 2 Peter in a very familiar passage in chapter 3. Beginning from verse number 17. All right, you got it? 2 Peter, chapter 3, verse number 17. Pero para lamang maunawaan niyo mga kapatid, ay babasahin lang natin ng konti yung naunang mga verses para lamang magkaroon kayo ng idea sa layunin kung bakit isinulat ni Peter yung pangalawang sulat niya. And this is very good. You see, in verse number 1, are you with me na? Verse number 1. This second epistle, are we reading the same passage? Beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. In other words, si Peter, alam niya na itong mga taong ito ay meron na silang narinig. Na kung saan nila narinig ito ay nakasulat sa verse number 2. Notice in verse number 2, that ye be mindful of the words which were what? Spoken before by the holy prophets. In other words, the holy prophets, you know, every time na marinig niyo po yung salitang holy, hindi po ang ibig sabihin niya walang kasalanan, but sila po ay inilaan, no? So talaga sila ay tinawag ng Diyos, sila'y purposely ginawang alagad ng Diyos. You see, that's the prophets. The prophets, ang job ng prophets ay magsalita ng gustong mangyari ng Panginoon in advance. Okay? And then the Bible says, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days, what? Scoffers. What? Walking after their own lusts and saying, where's the promise of this coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So makikita nyo rito mga kapatid yung purpose. Okay, that's why si Peter ay kinukall niya yung mga tao into remembrance. Okay? Ini-stir up niya. In other words, tingnan niyo mabuti ha, yung mga nabanggit na ng mga prophets, yung mga napag-usapan ng mga kapatid, ay muling binubuhay. Yan ibig sabihin ng stir up. Okay? Muling binubuhay, muling binibring up ni Peter. Okay? Yung mga nasabi na ng mga prophets, para muling maalaala, in remembrance, para muling maalaala ng mga tao, ng mga lingkod ng Diyos, particularly yung mga Jews that were scattered, you know, and which also applies po sa atin, bagamat hindi man tayo mga Hudyo, pero tayo po ay kasama sa kingdom ng Diyos, tayo anak ng Diyos. Okay? So, it applies also sa atin. So, nakita nyo, kaya sinulat uli ni Peter ito, sabi niya, para yung mga narinig na natin, yung narinig na ninyo, ay bubuhayin ko yun sa inyong isipan upang maging mindful uli kayo ng mga bagay na narinig nyo na noong araw. So, ang sasabihin ni Peter ay hindi na bago. Nawaan nyo? So, even in the old time, mga kapatid, this is also an old ways. Okay? This one right here, itong mga ginagawa natin, simbahan na muling sinasariwa natin, ang mga napag-usapan na noon po ay ginagawa na rin po yan ng mga alagad ng Diyos.
Upang ano? Upang manatili sa isipan ng mga kapatiran, ng mga anak ng Diyos, yung mga narinig na sila, narinig na nila. Okay? Now, bakit kinakailang manariwa, mga kapatid? Okay? Now, drop down na po tayo sa verse number 17 para maging maliwanag po sa atin lahat. Okay? Are you with me na? O, baba tayo ng 14, mga kapatid. Takit tayo ng 14. Wherefore, okay, salitang wherefore, alam natin yan. Beloved, seeing that you look for such things, be what? Diligent, that he may be found of him in what? Peace. Yan ang gusto natin mangyari, di ba? Without spot and blameless. Say it louder. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Okay? Nakita nyo kung yung mga pangyayari, mga kapatid, nakita nyo kapag hindi natin gano'ng maunawaan ang salita ng Diyos, nakita natin kapag ang tao walang counsel o kulang sa counsel. See? Magkakaroon talaga, masisira. Sabi nila, ginagamit, nakapakinig na sila, pero nagagamit nila unto their own destruction. You know, many people today, mga kapatid, I'm talking about Christians, they're trying to weaponize the Word of God. Sabi ko nga sa inyo, para lamang birahin yung ibang kapatiran or, you know, nag-i-stand sila sa mga isang bagay na out of context. Kung alin pa yung out of context, siya pa yung ipinamumuhay nila. Yung madaling ipamuhay, yun ang hindi nila ipinamumuhay. Sapagkat ang gusto lamang po nila ay maiba sila. Kasi pag naiiba ka nga. Yeah? Alright. So I hope nakuha niyo po yan, mga kapatid. Okay? Now, look in verse number 17 now. Eto na ngayon. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. That's the warning. Okay? Now, verse number 18, yan po yung solusyon sa lahat ng binasa po natin. At yan po ang pinakang buod, ang push ni Peter na dapat natin gawin. Since from the very first part ng text po na ito or ng chapter na ito, I'm talking about verse number 1. Di ba? So, ito na po yun. Kaya ang push ngayon ni Peter is, grow in grace. Okay? You need to grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Now, ang reason, kung gusto mo makita yung verse number 18 na yan, balikan mo yung verse number 17 para ma-appreciate mo ng mabuti yung verse number 18. Para hindi ka malid sa hindi maganda, alright? Grow in grace. You have to grow. You have to grow. Kailangan po talaga mag-grow. Kaya yun po ang gusto kong talakayin sa inyo ngayon. Just 3 things ngayong gabi. And I hope this will help you habang wala ako at kung saan natin dapat ibigay ang ating time habang tayo po ay nagbubulay-bulay. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na aming pong binasa. Please, O God, give us understanding tonight. And may this blessing, O God, strengthen our faith upang hindi po kami ma-lead sa mapalayo kami sa inyo, Panginoon. Sa halip, kami po ay mag-grow upang makultivate, Panginoon, ang dapat na lumago sa buhay po namin. Please, O God, help us to understand your word tonight.
and forgive us for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. That we could be able to focus and understand your word tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? And let me just tell you something, mga kapatid. Growing is cultivating. You know, if you're growing something, you're cultivating something, and you are devoting into something, no, na kinakailangan mag-grow. Yan po ang element, kapatid, or mga elements ng paglago. Now, so maliwanag dito, kapatid, ang pinakang focus natin is about growing. Are you with me na? Okay, growing. You have to grow. One must grow. Kinakailangan po talagang lumago. Kailangang lumago. Ngayon, ano po ang dapat nating kinakailangan lumago? Now, baba po muna tayo sa verse number 18. Tingnan niyo po. Lumago because we're saved by grace. Maging sa paglago natin, mga kapatid, kinakailangan lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay? Now, we have to cultivate everything there. We have to grow. Okay? And then the Bible says, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. You say, you have to know Him more. You have to know Him more. Kasi meron tayong tatlong bagay na dapat tayo ma-establish, mga kapatid, sa paglago. Okay? Pero hindi ma-establish ang tatlong bagay na yon kapag hindi po tayo, mga kapatid, kapag hindi po tayo mag-i-increase sa ating pagkakilala sa Panginoon. So you have to know Him in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And then notice the objective, mga kapatid, that you may bring glory to Him. Yung focus ng iyong paglago is not para sa iyo lamang ay maging knowledgeable ka about sa Diyos. No, that's not the purpose. Maraming nakakakilala sa Diyos. In fact, maraming mga halos alam na nila ang Old Testament and also the New Testament. May kilala nga akong asawa ng pastor na kamuntik na talaga. Few na lamang po na books sa Bible, sa New Testament, ang hindi niya sa ulado. I think 3 books. Pero sa ulado niya talaga. From Matthew hanggang doon sa kung saan, I think 3 books lamang hindi niya sa ulado. Memorize, I'm talking about. Okay? Now, but you know what? Ang kailangan po natin, mga kapatid, is to grow, whatever it is. Now, bakit, mga kapatid? Because kinakailangan po na mag-increase or ma-develop yung ating intimate relationship with God. Okay? Yung intimacy natin sa Diyos, yun ang wala. I'm talking about personal intimacy. Yan ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. Parang umaasa tayo sa grupo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maging ang mag-asawa, maging ang buong pamilya, hindi, sa maniwala kayo sa akin, sa hindi, mga kapatid, walang tinatawag na corporate growth, na parehas kayo sa loob ng pamilya nyo na lumago. Maaari may parehas kayong alam, pero yung condition and the way you receive the word and the way you apply the word, because the way you receive the word is the same way that you apply the word. If you receive it with joy, you can apply it with joy. That's what I'm talking about. Are you getting the point? Okay, importante yan. So dapat makita po natin ng mabuti kung ano at bakit kailangan po nating lumago. You see, ang pinakang theme natin, pinakang target natin is mag-glorify natin ang Panginoon. It is not just for us to be knowledgeable about the Word of God and about God, but, you know, ang pinakamaganda is, nag-glorify ba natin ang Diyos sa pagkakilala natin sa Diyos? Okay? Sinasabi mong kilala mo ang Diyos. Are you bringing glory to God? Are you honoring God? Are you bringing honor to God? You see, kung kilala mo talaga ang Diyos, how do you know God? How much you know Him? See, importante po yan. Ngayon, look at these 3 things, kapatid, na pag-uusapan natin ngayon, na ito'y magpapahayag ng iyong intimate relationship sa Panginoon.
And kung hindi pa ito mapapahayag ng word na ito, you have to apply this word. Number one, the first word, trust. In any intimacy, in any close relationship, mga kapatid, there must be trust. See, trust is very important in any relationship. Okay? Mag-physical relationship, tayo man dito, trust is very important. Relationship ng husband and wife, trust is important. Friendship, trust is important. Our relationship with God, trust is very important. You see, even Solomon in the book of Proverbs, a very familiar passage in the Bible, in Proverbs chapter 3. You turn to it, and you know, I know you know it. At yung iba sa inyo ay meron ng guhit yan, may tanda na yan. I hope so. Amen? Bata, baka masandalan mo yung ano. Oops. Gisingin mo siya. Baka matuluan mo ng lawa yung katabi mo. Ha? Okay? Alright. Look at verse number 5, mga kapatid. Are you with me? Look at verse 5. Alright. Verse number 5. Akala ko kasi katabi mo yung rapi eh. Naka-assign yan sa iyo eh. Alright. Verse number 5. What is the first word? Trust. And just imagine, kapatid, sino nagsasalita rito? Isang king. Isang may wisdom ng Diyos. Okay? Anong sabi niya? Trust in the Lord. Okay? Trust in the Lord. And you know what? Pagka ikaw ay may business, sabi ko nga sa inyo kanina, pagka kayo ay may business at ito ay i-apply ninyo, humihingi kayo ng counsel kay Solomon, the first word na marinig nyo sa kanya is trust. You see, trust in the Lord with what? All thine heart. Notice that. Trust in the Lord with all thine heart. Now, this is very important, mga kapatid, kasi alam nyo, pagka hindi nyo po ito nakita, maghahanap ka pa ng iba. Let me ask you a question, mga kapatid. What do you think about your need? Meron ka bang kailangan pang iba other than God? You see, if you know the Word, if you know how to trust God, alam ko na iniisip ninyo. Alam ko na kung anong nagbabother pa sa atin, mga kapatid. Siyempre kailangan mo itong ganito. Siyempre kailangan mo na ganito. But do you think if you trust God, God cannot give it to you? Ano sabi ni Paul? Did you hear anything from the Apostle Paul about this? About your needs? But my God shall what? What? See that? Notice the word all. You know the passage, kapatid. Alam natin yung passage. Or passages in the Bible, alam natin, marami na tayong alam. Notice kung ano ang demand. Alam nyo, if you trust God talaga, pagka nagtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka talaga sa Diyos. And the test for Solomon and for the Apostle Paul, notice what the Bible says here. What does it mean to trust God? If you will trust God, be sure that you're trusting God with your all. If you're not trusting God, if you cannot trust God with your all, it's not trust at all. Somebody talk to me. Yeah. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Kung hindi mo rin lang na mapagkatiwalaan ng Diyos ng lahat mo, ay huwag mo nang pagkatiwalaan. Sapagkat ang pagtitiwala mo sa Diyos, hindi totoong pagtitiwala yan. Tiwalaan lang nga yung mga kapatid na ang suma total niyan ay tiwali. Hindi tiwala. You see, mula sa Old Testament, sa isang popular na hari, mga kapatid, na sa King Solomon, sabi niya, trust in the Lord with your all. And then here comes in the New Testament, we have the Apostle Paul na sabi ni Paul, but my God shall supply all. You see? Notice that. No wonder why he was not worried about his things, about his needs. Because he knew that God can supply. And not just that he can, but he will.
In other words, it is in His will. Naunawaan niyo po ba yung mga kapatid, na nakalooban ng Diyos na ibigay sa atin ang pangangailangan natin. Iba yung sasabihin mo lamang na kaya niya. Maraming may kakayanan pero ayaw naman ibigay. Pero ang Diyos kaya niya, pero gusto niyang ibigay. Ang tanong, bakit hindi natin nakakamtan? Nasaan kaya ang problema? Ang Diyos kaya ay nagsisinungaling? No, hindi lang tayo nagpapakita na tayo ay mapagkatiwalaan. Because we're not giving. Look, si Solomon lamang, trust in the Lord with all thine heart and what? That's it. If you're still leaning onto your own understanding, trying to understand, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, but magli-lay down tayo ng mga system, kapatid, na sarili natin. Kumbaga sa meron tayong backup. May reservation tayo sa ating pagtitiwala. Pag naglagay ka ng reservation sa iyong pagtitiwala, hindi totoong pagtitiwala yan. You see, when is the last time, kapatid, sinabi mo sa sarili mo, God is all I need. Yeah, I need money, I need clothing, I need house, I need a car, I need marami akong kailangan. Pero pag may Diyos ako, wala akong problema sa aking kailangan. Di ba, sinasabi ko lagi mga kapatid, as long as God is, do you know the word? Visible, blessings are what? Come on, talk back to me if you can. I'm putting you into remembrance, kapatid. I'm trying to stir up what you heard from me. I'm trying to stir you up doon sa mga narinig nyo na-discuss po natin sa pulpitong ito. And put it into your remembrance. You know anong mang nanatili sa atin, yun po yung mapapakinabangan natin. Kasi wala kang ibang maya-apply maliban doon sa nanatili sa memory mo. Are you getting the point? You see, trust, important. Listen now. Get this, don't miss this. Do you understand that where God guides, He provides? If you could only trust God. I remember, sa book of Mark, ano tanong ng Panginoon doon sa isang mama? If you could believe. If you could believe. All things are possible. Because with God, nothing is. And everything is possible to them that. Come on, talk back to me. Say it louder. You see? So, where God guides, God provides. Alam nyo, nakakalungkot man sabihin kapag ka ang church ay may teaching na ganito, pero ang paniwala natin ay parang pantasya. It is because, mga kapatid, it is because may mga pagkataon sa buhay natin sapat hindi natin nakikita ang Diyos. Kukuha tayo ng mga naniniwala tayo sa salita ng Diyos, pero pagdating sa application, ang ia-apply natin yung nakikita natin sa tao. That is not trusting in God. Trusting in God is fully getting His Word, taking His Word as it is. Yan ang totoong pagtitiwala sa Diyos. Totoo ba talaga ito? Sinabi ng Biblia? Or I will not doubt. Totoo ito. Sapagat totoong may Diyos eh. Alam mo, every time mga kapatid, na gusto kong buhayin talaga ang Diyos, sarili ko, kung gusto kong ilagay sa practical, sa physical na Diyos, babalik ako kay Mary. Ang Diyos ay nagpakilala. Okay? Dumaan sa 42 generation. Nakilala. Lumabas ang Panginoong Kristo, pinatunayan niya na siya isang Diyos. Ako at ang Ama ay isa. So why should I doubt? Nakita mismo ng mga disciples, ang daming ebidensya. Hindi ko na kinakailang pumunta pa ng Israel para patunayan ko na merong totoong Diyos.
The fact na meron akong tagapagligtas at ako ngayon ay ligtas at siguradong ako'y pupunta sa langit sakaling dumating sa akin ang kamatayan, kapatid, 100% merong isang Diyos. At kung ilalagay ko ang aking pagtitiwala sa Diyos at hindi sa sarili ko. See that? So do you understand, mga kapatid, na sa Bible, ang daming mga sinabi, ang daming ginamit ang Biblia. Back in the time of Moses, you remember the pole na merong ahas sa taas? Panahon ni Moses. Kasi nagpadala ang Diyos ng curse, di ba? Nagpadala siya ng curse, mga kapatid. At yung nagpadala siya ng maraming ahas. And then, bawat matuklaw ng mga ahas na yun, namamatay. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabi mo sa kanila, na pagka natuklaw ka, ay tumingin ka doon sa ahas na sa pole. Pag nagtumingin sila doon sa ahas na yun nasa pole, na yan ang kinuha ng medicine ngayon, di ba? Gagaling sila at hindi sila mamamatay. Look and live. Diba, may awitin tayong ganyan. Look and live. Di ba? Ngayon, pag tumingin sila doon, mabubuhay sila. Pero yung iba, naniniwala sila, titingin lang, mabubuhay. O sige, mamatay ka. Huwag kang maniwala. Titingin lang, ayaw tumingin. Ayaw lang maniwala eh. Kasi nandun nga lang naman yun. Titingin ka lang doon para tuklaw ka. O sige, bahala ka, mamatay ka doon sa hindi mo paniwala. Pero napakasimple lang sana ang ginagawa ng Diyos. But listen, ano to mga kapatid? They cannot take His word. Hindi nila kayang paniwalaan, mga kapatid. You see, kaya, tingnan mo yung mga tumingin. Nung sila natuklaw, tumingin, nabuhay sila. But listen, there's so many things like that. Pero nakita nyo mga kapatid, bandang huli, tinanggal din yun ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi marami na nagtitiwala doon sa pole na mayroong ahas. At hindi na sa totoong Diyos. Yun ay nagre-resemble namang, naghalimbawa lamang yun sa totoong Diyos. So maraming bagay sa buhay natin na sinabi ng Panginoon, okay, binibigay ko yun sa iyo, binibigay ko yun sa iyo, pero babawiin minsan ng Panginoon kasi masyado ka nagtitiwala doon sa binigay ng Panginoon at hindi ka nagtitiwala sa nagbigay. So bakit, kapatid, ang gusto mangyari lagi ng Diyos ay tumingin sa Kanya at magtiwala sa Kanya because ang pagtitiwala ay nagbi-build at nagdi-develop ng intimacy. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya makikita natin minsan sa una, nung wala pa tayong pagpapala, ang close natin sa Diyos, pero nung tayo pinagpala na, nandun na tayo nakatingin sa binigay ng Diyos, na wala na yung intimate relationship natin, yung close relationship natin with God. And that is the very thing that God hates. See, you remember in the book of Deuteronomy kung bakit meron Deuteronomy chapter 6 na bata pa lamang ay dapat ng turuan. Sapagkat alam nila, mga kapatid, na pagka nandun na sila sa land ng promise, hindi na nila maaalala yung nagpalaya sa kanila mula sa bondage. Nasusundin niyo po ako, mga kapatid. You see, trust is very important. Trust is very important. If you want to establish a close relationship with God, how about trust? Just trust Him, kapatid. Yun ang pagtitiwala sa Panginoon. Trust Him in what? Notice what the Bible says here in the book of Proverbs. Okay? Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. 6. In all thy ways. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall what? Who's directing our path? Imagine that, na yung magdadirect sa atin ng path ay hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. If you're not trusting God. All thy ways, not just part of your ways, not just some of your ways. Kapatid, huwag mo nang subukan yung pamamaraan mo. At saka ka magtitiwala sa pamamaraan ng Diyos pagka nakita mo nang bumagsak yung pamamaraan mo.
Honestly, yan lagi ang nangyayari. Susubukan muna natin yung pamamaraan natin at pag hindi nag-work yung pamamaraan natin, saka tayo ngayon magtitiwala sa Diyos. Ilan mga kapatid ang mga Kristiyano ngayon na nagsasuffer? Ilan ngayon ang mga Kristiyano na napahamak muna ang buhay saka sila nagtiwala sa Panginoon? Bago nila ibigay ang buhay nila sa Panginoon, napahamak muna sila. Ilan sa mga young people ngayon ang gusto munang subukan ng mundo bago sumukan ng Panginoon? Bago nila ibigay ang kanilang sarili sa Panginoon, susubukan muna nila ang diablo. Bago sila sumunod sa kanilang mga magulang, nagabayan ng Panginoon. Listen now. Now listen. Pakinggan nyo mabuti ito, mga young people. Pakinggan nyo mabuti. Don't miss this. Okay? Now listen. In the book of Ephesians chapter 6, it's very clear. Okay? Alam ko, sulat siya ni Paul sa mga taga-Ephesus. But listen, sulat siya ni Paul, pero approved by God. In other words, God is in it, and God is for it. That's the word inspiration means. Okay? Now, in-approve yan ng Diyos. Ano sabi ni Paul? What? What's the first word? Come on. Ephesians chapter 6, verse number 1. First word. Children. What? You're what? That's it. Tapos kapatid. Now, okay, turn your Bibles para ilagay mo sa screen para makita po ng lahat. Pero gusto kong buksan yung Biblia nyo para maguhitan nyo yung salitang in the Lord. Alright? And then, drop down to verse number 2. Honor thy father and what? Which is what? Verse 3. Verse 3, come on. All right, that's it. Parehas pang Bible natin. Aprobado ng Diyos yan. Hindi si Paul nagsisinungaling. Or listen now, hindi yan sariling kaisipan ni Paul. Hindi yan sariling kaisipan ni Paul. In fact, hindi yan maiisip ni Paul kung hindi yan kung hindi po yan inspired ng Diyos, kung hindi yan aprobado ng Diyos. And the fact that it is there, listen now, that it may be well with thee. In other words, if you obey your parents, it is well with you. Sa Tagalog, pag sumunod ka sa iyong mga magulang, makakabuti sa iyo. Baliktarin mo yung sinabi ko. Huwag kang sumunod. Hindi mo ikabubuti. Pero pag sumunod ka, ikabubuti, makabubuti sa iyo at ikahahaba ng buhay mo. Pag hindi ka sumunod, hindi yan ikabubuti at iiksi ang buhay mo. Listen, this is inspired by God. Now, listen, here's the thing, kapatid. Young people, ano ang ina-apply ninyo sa inyong mga magulang pagdating sa pagrespeto sa inyong mga magulang? Go back to verse number 3. I'm sorry, verse number 2. Honor the father and what? Now, is that what you are applying or words ng mga sweethearts ninyo? This is sad, kapatid. Ito ang nakakalungkot. Mas maraming mga young people ang susundin pa nila ang kanilang mga sweethearts kuno kaysa kanilang mga magulang. Imagine may mga young people, young man and young lady na makikipagtalo pa sa kanilang mga magulang. Makikipagtalo pa sa kanilang magulang, makikipag-away pa sa kanilang mga magulang dahilan lamang sa kanilang minamahal kuno. Buisit ka. Sige, tatanggalin na naman to dito. Wag naman sana mangyari yan dito sa mga young people. Imagine, ito inspired ng Diyos. Nung sinabi ni Paul, honor thy father and thy mother. Children, obey. Obey. And then honor your father and mother. May basbas ang Diyos
Word of God yan. Pinaprubahan ng Diyos. Inspired ng Diyos. Nandiyan ang buhay ng Diyos. Tapos hindi natin papariwalaan at ipapalit natin doon sa limitadong boyfriend o girlfriend mo. Itong klaseng mensaheng ganito, walang magkakagusto sa akin mga young people na manatili sa church. Matino lamang ang pwedeng manatili rito. Saan mo kukunin? Alright, sige, ipagpalit mo nga. Alin mas magaling? Come on. Yung mga may utak, yung mga may sarili, may matinong pag-iisip ng mga young people, alin na mas gugustuhin ninyo? Yung pananalita ng Diyos o pananalita ng inyong minamahal kuno? Mapapangakuan ka ba ng boyfriend mo o ng girlfriend mo na magkaroon? Sasabihin sa'yo ng boyfriend mo o girlfriend mo, sundin mo lang ako, love. Kasi, it is well with thee. And I can give you long life. Mamasahihin kita. Makinig ka sa akin, buisit ka. Hindi mo kayang tapatan ang salita ng Diyos because the Word of God is forever. The Word of God is eternal. Guard. Yung mga gusto lumabas, palabasin mo lang, ha? Yeah. So what do you need, young man, young lady? What do you need, parents? Parents, if you're strong in your heart for your children, be faithful. Be there. God is with you. God is with you. Trust the Word of God. Trust the Word. Young people, trust the Word of God. Trust. T-R-U-S-T. Huwag mo lalagyan ng H. Okay? Now listen. It's so important. Dito mo kapatid. If you are to establish an intimate relationship with God, all right, trust. Just for this one. Okay, mga kapatid, let me be very specific with this. Okay? We're talking about growing here. Okay? Let's be specific. Ano yung bagay na sa ngayon sa buhay mo na dapat mong pagkatiwalaan ng Panginoon? Trust God one day at a time. Oops, alam ko na kung nag-music na kaagad yung isip ninyo, no? Listen, trust God one day at a time. Alin yung pagkakatiwalaan mo? Ngayong araw na ito, o bukas pagbangon mo, bukas, ano yung ipagkakatiwala mo sa Kanya? Nakikita mo ipagkakatiwala mo sa Kanya. Huwag mo na sabihin na, ito, kaya ko namang gawin ito kasi kaya pwede ako na lang. No. In all thy ways. Trust God in all of you. In all your doings. You've got to trust Him. Listen, if you trust Him, you will obey Him. Alam niyo kung saan nakasalalay, mga kapatid? Saan nakasalalay yung promises ng Panginoon? Sa obedience mo. Okay? Kung hindi mo i-obey, you'll not get it. Yeah, maraming pangako ang Diyos, pero kung hindi mo naman susundin ang Diyos, paano mo makukuha yung pangako ng Diyos? I hope this is clear. So trust is so important. Trust in the Lord with all thine heart, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Imagine kung sino nagsasalita rito, mga kapatid. Sino ba tayo para pagdudahan ng Diyos? Yung ang hari dito, hindi nagduda sa Diyos.
buong puso niyang ibinigay ang sarili niya, buong puso niyang tiwala sa Diyos. Sino ba tayo na parang hindi magtiwala sa Diyos? Alright, so examine. Again, brethren, let's be specific. Ano problema natin yan? Finances? Okay? We have, pinag-usapan natin last Sunday, financial crisis. Will you trust God with your finances? Will you trust God with your family? Pastor, hindi ko lang mapagkatiwalaan yung asawa ko, pero mapagkatiwalaan mo ang Diyos. Pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi mo kaya pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, parang may duda ako sa asawa ko eh. Kung may duda ako sa asawa ko, alright, Panginoon, kayo po ang gumawa. Kayo ang magtrabaho. Do you think God is alive? God is true? Is He a living God? Totoo ba talagang buhay siya? Alright, kung totoo siya. At kung talaga siya ay omniscient, omnipresent, omnipotent na Diyos. Okay, kung talagang totoo siya at buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, pwede ko ba siyang pagkatiwalaan ng asawa ko? Pwede ko ba siyang pagkatiwalaan ng anak ko? Kapatid, huwag kayong magsisimba na wala rin lang naman nangyayari sa Diyos ninyo. Pagkatapos ng simba, yung Diyos nyo parang aso nyo lang. Is He really superior sa iyo? You see? Now, do you understand kung bakit pinag-uusapan natin, kapatid, growing in God is allowing your transformation, allowing God to take care of your transformation. Walang matatransform sa atin kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Alin yung nahihirapan kang matransform sa buhay mo? Kinusulta mo na ba ang Diyos tungkol dyan? Pag nakita ko yung taong hindi nagbabago, sabi ko, Panginoon, baguhin niyo po ang taong ito. Kasi, pagka hindi po ito nagbago, Panginoon, ilalagay ko sa kamay ko ang pagbabago. No. Kayang baguhin ng Diyos. Eh bakit tayo nga binago ng Diyos eh? Huwag lang tayo mag-apura mga kapatid kasi habang gusto nating magbago yung tao, may gusto rin pala ang Diyos na baguhin sa atin. Ang gusto kasi natin, gusto natin kasi kagad, sana bumait na siya. Pero hindi natin napapansin, salbahe rin pala tayo. You see? So you understand that? May mga pagkakataon, you trust God, all right? That's the first word, trust. Are you still with me? Number 2, talk. Talk. Talk to God. Okay? It's very important, kapatid. Listen. Walang na-establish na close relationship without communication. Walang na-establish na relationship pag walang communication. Pag hindi nyo pinahalagahan ang communication, promise you, walang may establish na relationship. Walang magiging close na relationship pagka walang establish na communication. You talk. You tell God, listen, in telling God, kapatid, when you're talking to God, be honest. Talking to God is not just asking God, but let Him know. Alam ng Diyos kung sino ka, alam ng Diyos kung ano ka, but listen, you know, ang nais ng Diyos na maging transparent ka sa Kanya. In other words, ikaw na mismo magpapahayag ng sarili mo sa Kanya. Bakit? Because you want to get closer. Do you understand that? Na pagka-open ka sa tao, naku-close ka sa tao. Listen, bakit tayo nahihiyang magsalita sa Diyos ng kahinaan natin?
Bakit tayo nahihiyang magsabi sa Diyos ng kahinaan natin? Na samantalang, saan naman natin kukunin, kapatid, yung kalakasan natin? Did you get that? Hindi mo naman kayang palakasin ang sarili mo at wala kang ibang pagkukunan ng kalakasan mo. Diyos. Bakit tayo mahihiya na magsabi sa Diyos ng kahinaan natin? That's, you tell God everything. Na yung sarili mo, Panginoon, I am this, ako ganito. Ngayong maghapon, Panginoon, medyo ganito ang nangyari, ganyan. And I'm very sorry about it. Sana sa pagkakataon na ganito, in times ng ganito, na may papakita ko yung kahinaan, sana na ipakita ko yung inyong kalakasan. It's not by me. It's not by my own power. But I leaned in my own understanding. Alam niyo ba, kapatid, kaya nga nagkakaroon ng problema ang mga magkakaibigan, magkakapatiran, because we're leaning in our own understanding. We're always affected by what the words give us. Yeah, yan yung natutunan natin sa labas eh. Yan yung mga pinagmamalaki natin, akala natin, ignorante yung kausap natin tungkol sa labas. But what really matters here is what? What is the highest moral standard? Is it what the world set up? No. It is what the Bible says. Alin ni kabubuti? Tinan niyo mabuti mga kapatid. Pinag-uusapan lagi yung law, pinag-uusapan lagi yung grace. Sabi niya, hindi tayo nabubuhay dito ngayon sa law, kundi tayo by grace. Hindi naman umangat yung buhay niya. Yung mga taong ganyan, ito sasabihin ko sa inyo, by the way, cut for a while. Pag may mga taong nagsasabing, oy, bakit kayo, puro kayo, sa Old Testament pa yan, sa law yan, by grace na tayo ngayon. Tanungin niyo, naunawaan mo ba sinasabi mo? Tinanggal ba talaga yung law o pinalakas nung grace? Alin na mas matibay? Yung law o yung grace? Okay, laging nasa New Testament na tayo. Yan mga ginagawa ngayon ng mga kritiko. Yung gano'n. Sabi niya, kaya nga yung tithings nasa law yan eh. Hindi tayo under ng law. By grace na tayo. So ano sinasabi ng grace pagdating sa pagbibigay? As you purpose in your heart. Ano sabi ng law? Kung law ang pagbabatayan natin, bagamat before the law, may tithings na. Pero samahan kita. Ano sinasabi ng law pagdating sa tithings? 10%. Ano sabi sa New Testament? As you purpose in your heart. Nagbigay siya ngayon. Less than 10%. Yan ba yung pinupurpose ng puso mo? Na masabi mo ngayon, mas maganda ang grace? Puro ka grace. Hindi naman nga umangat yung buhay mo eh. Dapat mga kapatid yung nagsasabing, nasa biyaya na tayo ngayon ng Panginoon, mas strong ka kaysa doon sa law. Because you are not loving God because the law says it. But you love God because by grace, you know that you need to love Him in response to what God has done in your life. Mga taong ito, mga basta lang makapagsalita, hindi man nila alam. See, noon sa law, sabihin, huwag kang tumingin na mayroong pagnanasa. Hanggat hindi ka nangangalunya, ay wala kang kasalanan ng adultery. Pero sa ngayon, sa New Testament, tumingin ka lang na mayroong pagnanasa, nangangalunya ka na eh. Di maraming disgrasya. So you understand the same, mga kapatid? Now, this is important, okay? Now, that's why we need to talk to God. Open your heart. Let Him hear from you. And pag nakapagsalita ka naman, mga kapatid, here it is. Be willing also to listen. Not just talk. Not just talk. Huwag ka lang na ikaw magsasalita, kundi humingin mo. All right. Listen to Him. Pakinggan mo kung ano sinasabi ng Diyos. Okay, nagsalita ka ng ganyan. Anong sabi sa iyo ng Diyos patungkol sa bagay na yan? Did you hear Him?
Meron mo sinasabi ang Biblia tungkol sa bagay na yan, sinabi mo na yan. Kapatid, honestly, ang dami natin alam na problema natin personally. Na alam natin, ino-open natin sa Diyos, pero ayaw naman natin makinig sa gustong mangyari ng Diyos doon sa problema natin. Alam natin, sa loob na pamamahay natin kung anong problema. Pero ayaw naman natin makinig sa Diyos. We just want to talk. Yan ang hilig ng mga wives. They just want to talk. But they don't want to listen. You've got to listen also. You've got to listen. Learn to listen and be willing to listen. Okay, when God speaks, listen. Amen. All right. Parang mumukha yatang nawala kayo doon. Kung paano kuminti yung amen ko. Bagya na ang maka-amen na lalaki kasi alam niyong sa wikang banyaga, mamalasing kayo maya-maya. Listen, this is God. I mean, this is the Word of God. This is God's message, brethren. Okay, do you want to establish a good relationship with God? You want to grow? All right, establish a good communication. You talk and listen. Kapatid, pag nagsalita ka, inopen mo yung sarili mo sa Diyos, may sagot ang Diyos. Sigurado ko. May sagot ang Diyos. At pagka may sagot ang Diyos, naniniwala ako na mayroong mangyayari, mga kapatid. That's the best of all. In fact, that's the most exciting, mga kapatid. Yung hinihintay nating sagot ng Diyos. Amen. Parang ayoko na tuloy panghuli. Parang bigla kayo napagod dun sa talk and listen eh. Trust, talk. What is so important? This kind of thing, kasi nag-i-establish tayo ng relationship sa Kanya. Kinakailangan ma-establish natin patungkol sa bagay na ito. When we talk, always be willing to listen. Napakahalaga. At ako'y naniniwala, mga kapatid, pagka nakarating tayo doon sa ganong klaseng kalagayan, as we go back doon sa 2 Peter chapter 3 and verse number 18, wala tayong ibang panlaban. Wala tayong ibang panlaban maliban dito sa pag-grow natin ito. Wala. If you will not grow, kapatid, if you will not grow, you cannot overcome the world. You cannot overcome the world if you will not grow. See that? Kasi ang sabi dito ng Biblia, mga kapatid, sa verse number 18, but grow, referring to the previous statements. See? Sabi ng Biblia, para hindi tayo tossed to and fro at hindi tayo malinlang ng anumang mga iba't ibang katuruan. See? Last word. Time. Time. Walang lumagong relationship sa anumang klaseng relationship, kapatid, na laging sinasabing, I have no time. Pag sinabi ng mga asawang lalaki sa sinabi o request ng kanyang asawang babae, ano man yon, pag sinabi niyang, I have no time for that. Maliban lang sa away, ha? If you don't have time for your wife, if you don't have time for your children, there is nothing in your relationship na may establish, kapatid. Nothing will be established because you don't have time. Imagine
Kaya nga sinabi ko, imagine kung anong may establish natin sa Diyos, mga kapatid, kung lagi natin sinasabing, I have no time for God. Actually, hindi naman natin sinasabing ganun. Pero alam natin, mga kapatid, halos wala na tayong ibigay na oras because ibinibigay na natin lahat sa trabaho. We're always available kay boss natin sa trabaho, available tayo sa mga bisita natin sa trabaho, available natin tayo sa mga appointments sa trabaho, at natatakot tayong mawala yung trabaho natin, pero you have no time for God. Anong binibigay natin time sa Diyos? Extra time. Kaya nung sabi ko sa mga choir, sa lahat ng mga musicians, kinausap ko sila, maging mga full-time, maging mga teachers, ano sabi ko sa kanila? Never nasasabihin niyo, you have no time. Puro na lang mo excuse. Excuse me, maya, excuse me. Parang mga estudyante, excuse me, pero gustong gumraduate. Gusto natin maging close tayo sa Diyos, pero excuse me. Gusto tayong mag-involve sa ministry, excuse me. Kapatid, wala pa akong nakita na gawain ng Panginoon na umasenso at naging matibay sa kay-excuse na na-build sa excuse. Walang pamilya, mga kapatid, na nabibuild sa bunga ng excuse. Maayos na pamilya. Nag-i-excuse yung lalaki, nag-i-excuse yung babae, nag-i-excuse yung mga anak. Anong pamilya ang na-build nila? They excuse me. Wala. You have no time. Kapatid, study carefully. Anong mabibuild natin na relationship sa Diyos na wala tayong time? You have no time to talk. No time to trust. No time to study His Word. No time to execute His Word. Now think about that. Time is very important, kapatid. Now remember what the Bible says. Kung meron man po tayong dapat unahin, alin? Seek ye what? Nung si David, nung siya ay hari pa, mga kapatid, you examine David. I-track nyo yung pattern ng buhay ni David. Anong oras niya sinisik ang Diyos? Are you familiar with that? Somebody talk to me. Early? That's it. And they that seek Him early shall find Him. And they that seek me early shall find me. See? Kapatid, ang problema ho natin sa ating buhay ay extra lamang sa Diyos. Paano tayo mag-grow? Hindi tayo lalago. Ngayon, kung hindi po tayo lalago, alam niyo ang ginagawa natin, itong the worst. Umaasa na lamang tayo. Tayo nakaupo. Pag na-miss natin yung service, maghahanap ka ngayon kung sino-sinong. Now listen to me now. Alam niyo, kung aaralin niyo mabuti kung ano nangyayari sa ating simbahan, may pattern tayo rito ng growth. Kaya sabi ko nga dito sa inyo, mga kapatid, everything na nangyayari rito ay bunga ng series. May mga series tayo. Kaya makikita niyo, mga kapatid, yung nag-preach dito ng Wednesday, same thing na naman ng Wednesday, same thing. It's about growth. Pag nakita niyo yung preaching ng Sunday evening, it's about family. Kita niyo yung programa, it's about family. Laging may series, may pattern. Pero nung gagawin natin, mga kapatid, maghahanap tayo ng mga ibang speakers dito. You see, makikinig kayo doon sa meron kayong emotional connection. At sapagkat kaya kayo nakikinig doon because of your emotional connection, ano ang nag-grow sa inyo? Emotion. You're not growing intellectually. You're growing emotionally. See? Di ba, Pastor, mas maganda naman yung marami ka napahinggan? Oo, ang dami mo na napahinggan, pero wala kang ina-apply.
See that? Kapatid, you have to take time. Take time. Take time. Ano na yung bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin? Now think about that. Consider that. All right? I'm closing now. Ito ang pinakamahalaga rito, kapatid. I'm leaving, as you know. But listen, sana pagbalik ko, hindi ko sinasabing grabe yung paglago ninyo. But here's what I'm trying to tell you. Spend your time with God. Desire to grow. In my absence, desire to grow. Huwag niyong igiit yung mga karunungang panglabas. Continue to trust God. Continue to lean on Him and not on your own. Come on. In all thy what? That's it. That's yung understanding natin, kapatid, ay limited. So trust in God and talk to Him and be willing to listen after you talk. Then spend time with Him. Pag kapatid, I promise you, kaya ko din na tumisahing ito ngayon, sinisiguro ko sa inyo, kung tututuhanin ninyo at gagawin nyo ito, may mangyayari sa buhay ninyo habang wala ako. Pero sasabihin ko sa inyo, pag nagkaroon ng problema, at alam kong ikaw ay nagkaroon ng problema, tanong ko lang sa iyo, simple lang, anong ginawa mo nung wala ako? Did you trust God? Did you desire? Nag-endeavor ka ba? Nagsumikap ka ba? Nagsumikap ka ba na ikaw ay lumago? Now listen to me now. Ang problema natin, pag nag-rely tayo sa ating understanding, uunawain natin ang tao ayon sa emotion natin. Bakit? Pag nasasaktan tayo, hindi mo mauunawaan. Pag nasasaktan tayo ng taong ito, hindi mo siya uunawain ayon sa kanyang kalagayan. You understand how I understand people? Okay, here's the way. Alam niyo, pagka mabigat unawain, I'm honest to you, mga kapatid. Excuse me kung masasagasaan ang mga ninuno ninyo. Pero alam ko, kapag ka ang tao lumaki na walang magulang, anong aasahan mo sa kanya? I'm not talking about physically, wala talaga siya kasama magulang. Pero hindi siya nakausap ng kanyang mga magulang spiritually. See? May mga magulang naman, pero pinabayaan siya eh. Di ba? Hindi rin siya nakausap eh. Pero sino talaga ang magulang na talagang, alright, hindi yan ang tama. Hindi yan sinasabi hindi yan narinig natin. Hindi yan sinasabi ng Bible. See? Sa halip, sasamahan pa natin yung emotion ng anak natin. No. You teach them to be strong. Okay? Now, pag inunawa mo, kapatid, titignan mo, if you will not lean in your own understanding and you will lean on God's understanding, doon mo maunawaan ang tao at uunawain mo, makikita mo, kapatid, kawawa ito. Kasama ko yung sila Noel, kasama ko yung sila Rudy. Minsan, pag sinasabi ko yung taong, Rod, ganito, alam mo, nakikita ko. Ikilala lang yung sinasabi ko, pero alam niyo mga kapatid, natatahimik na lang sila. Minsan makakapagsalita sila, hindi kasi kami pastor. No, it's not about it. Tignan natin ang tao at unawain natin ang tao. Tignan natin sila ayon sa paningin ng Panginoon, unawain natin sila ayon sa pag-unawa ng Diyos sa buhay nila. That way, you can understand people. That way, you can learn to forgive. Kaya mga taong gumagawa ng ganun sa akin, lalapit sa akin, Pastor, sorry po ah. No, forget the sorry. Patunayan mo lang sarili mo. Ibuhay mo yung sorry mo. Ipamuhay mo. You're always forgiven.
Nakadami na sila ng sorry sa akin eh. Pero mahalaga, patunayan mo yung sorry mo. If you're really sorry for what you have done because you said you're sorry for what you have done, all right. You will never do it again because you said you're sorry. Tandaan niyo po yan. Pagka nag-grow ka in the knowledge of our Lord Jesus Christ, what does it mean? You have the knowledge of the Lord Jesus Christ. What do you think? Nung pinatawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, may knowledge ang Diyos sa atin. That's why He looked beyond our fault and saw our what? Needs. Why is that? May knowledge siya sa atin. Eh kung kukunin natin yung knowledge na yun ng Diyos, ilalagay natin sa kaalaman natin, mga kapatid, at doon natin, titignan natin ng tao sa ganoon. Every time na sila nagkakaroon ng hindi mo unawaan at hindi mo mapatawad, kapatid, tignan mo ayon sa pananaw ng Diyos. Kahit inaantok yan, parang gising din. You understand what I'm saying? This is why growing is important. This is why growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ is important. Because if I will not grow, mananatili ako sa yabang ko, mananatili ako sa pagpalalo ko, titignan ko lagi ang tao na nakaangat ako, wala kayo. Down kayo lagi sa akin. But if I will grow in the knowledge of God, titignan ko lagi, mga kapatid, at iestimahin ko ang tao na mas mataas lagi sa akin at ito ang position ko. I can always understand people because of that. That's why we need to grow. We need to grow. Am I clear to you? Shall we all stand? Father, we thank you for your message. Bless your people, O God, as they come into thy throne tonight. Please continue to examine our hearts. Kung ano man po ang nasa puso namin ngayon at naman po inyong masumpuan, Panginoon, na hindi po nagbibigay ng kapurihan po sa inyo at nagiging daan para hindi kayo lumago sa pagkakilala po namin sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na lapit po sa inyo ngayon. Your heads are bowed, your hearts are closed. Alam ko, marami sa buhay po natin, maraming kinakailan tayong ilapit sa Diyos. Then let's come, samantalahin po natin, ilapit po natin sa Diyos.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa lahat ng pinakita niyo po sa amin. Salamat sa inyong salita po, Ama. Nawa po ang inyong salita ay patuloy na magbigay, Panginoon, ng paalala po sa amin. May steer po kami. These are not new to us, O God. Trust, talk, and time, these are not new. But I just want to stir up your people, the minds of your people into remembrance. That they could be able to apply it and be reminded that we are accountable, oh God. We need to establish, if we are to establish a good relationship, an intimate relationship, oh God, we really need to apply this to it. Wala hong mangyayari pong intimacy kung wala pong trust, kung walang talk, kung walang time. And also, oh God, may we find at makita mo namin ngayon ang advantage na pagka kami nag-grow. Something will happen. There is peace, there is joy. Mas marami po kaming ma-accomplish, O Diyos. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo ang bawat pamilya ngayon, ang individuals, pagpalain niyo po. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, did you learn something tonight? Amen, amen.